Amazing morning sa lahat 'no. So, like nung sinabi ko 'no, gusto kong mai-share sa lahat ng kasama natin yung mga talagang inaaral yung negosyo, talagang, binibigyan ng oras. Imaginin mo kung ikaw is, nagpupunta ka pa ng office or ikaw mismo lagi kang uma-attend ng mastering the basic natin or even nanonood ka ng online trainings. So this topic is good for you and once na ni-apply mo siya, malaking tulong 'to. So marami sa atin na nagtataka or maaring ngayon bago ka pa lang or hindi mo pa na ano 'to, napapakinggan 'to. So itong topic na 'to, it's a game plan. Ibig sabihin a life-changing, ah, activity. Kasi dito nagsisimula ang lahat. Kung ikaw yung tao na gusto mong magkaroon ng malaking grupo, kung ikaw yung tao na gusto mong ma-build yung network mo, okay. And this topic is, ah, yun nga, ang laking tulong para sa'yo, okay. So ano bang makukuha natin kapagka in-apply natin 'to or kapagka naintindihan natin 'to? Kapag naintindihan natin 'to, puwedeng dito dito mo makuha yung first result na hinihintay mo. Ano ba yung resulta na yan? Maaring yung gusto mong sasakyan, kumita or mag-rank up ka, or kumita ka ng first million. Okay? And makabuo ka ng malaking grupo and at the same time, 'di ba, maging one of the top mentors of our team and company. So, yan, let's start. So, this topic, yan, it's called a 90 days burn. So ano nga ba 'tong 90 days burn na 'to? Ito yung game plan na kapag ang focus mo magkaresulta at mabago yung sitwasyon mo, ito yung kailangan natin. Okay kasi, last time po 'no, umakyat kami ng Baguio and ito yung naging, activity nila in the past 3 months. Okay, 3 months lang po nilang ginawa 'to pero nakita niyo po yung event na nangyari sa kanila, 'di ba? So, grabe napakarami, punong-puno yung mga tao even sa labas, may mga nakaupo na sa labas. Gano'n ka-successful yung nangyari sa event. Okay, basta sinamahan ng puso, basta sinamahan ng paniniwala sa ginagawa, 'di ba? 'Yun yung puwedeng mangyari, okay. So, kung ikaw yung tao na feeling mo, pakiramdam mo na tumatagal ka na sa negosyo pero wala pa ring resulta, 'di ba? Ito yung kailangan mo. O kung ikaw yung tao na feeling mo na napag-iiwanan ka na, yung mga kasabay mo kumita na, yung mga, sabihin natin mas ahead ka pa sa kanila nung nagsimula, pero sila kumita na. Baka kasi meron pang kulang sa ginagawa mo, okey? Bakit until now, wala ka pa ring nakikitang resulta para sa sarili mo? And, the answer is baka kulang pa yung activity na ginagawa mo o baka ito mismong pag-uusapan natin is hindi mo pa 'to nagagawa, okay. So, huwag kang mag-alala, lahat ng top mentors, lahat ng top earners ng company natin dumaan sa ganyan. And ang maganda nung naintindihan nila 'to, nung in-apply nila 'to, lahat po sila nagkaresulta. Even kami po. Kaya ipinapasa po namin ito sa mga taong natutulungan namin, na kapag naintindihan po natin 'to, ang laki po ng maitutulong nito sa atin. Talagang babaguhin nito yung sitwasyon mo, okay. Yan. So, let's start with this story. So, lahat lahat naman tayo pamilyar na sa kwento na 'to. The story of a rabbit and a turtle na nagunahan sila sa race, okay. Minsan kasi tayo dahil sa kagustuhan natin na makita yung resulta sa sa'tin, sobrang dala ng excitement, lahat na gusto nating gawin. Throughout na parang
parang alam mo yun, sisimulan mo 'to tapos magte-training ka, mag-a-activity ka, pero dadating ng mga lipas ng 1 linggo, ilang buwan, 'di ka na ulit a-attend, papahinga ka na, 'di ba? So kung gusto mong matapos sa finish line or sabihin natin kung gusto mo makarating sa finish line, kailangan maging consistent ka, okey? Hindi ito yung negosyo natin hindi siya yung tipong, ah, patay sindi, okey? Kasi eto yung story ng rabbit merong rabbit, 'di ba, and yung turtle. So, alam naman natin, 'di ba, mas mabilis kumilos ang rabbit. So, ang ginawa nung rabbit, 'yan, inunahan niya na yung turtle. And pagdating dun sa almost finish line, since nakita niya yung turtle na sobrang layo pa, ang ginawa niya, nagpahinga muna siya, hindi niya muna tinapos yung race. Kasi ang inisip niya, hindi pa makakarating or baka maabutan niya pa. 'Di ba, yung paggising niya sigurado ko nasa kalahati pa lang 'yan. Gano'n pa, eh, 'no, gano'n yung confident niya. Oo. So, nangyari, nagulat siya, 'di ba? Oh, mga ilang oras, yung turtle, maapakan niya na yung finish line, 'di ba? So, nakita niyo yung ano, yung anong moral nung story, kahit anong bilis mo, kapagka ang mindset mo sabihin natin, nag-relax ka na, kampante ka kasi nga dahil inisip mo na trabahuhin ta's bigla kang nagpahinga, hindi mo na tinapos hanggang dulo, talo ka pa ng mga taong, alam mo yon, mabagal pero tuloy-tuloy. Kasi ano man ang bilis mo, kung pagdating sa dulo or bago mag-finish line magpapahinga ka, hindi mo rin makukuha yung gusto mo. Ang race ng buhay natin, kapag nagpahinga ka lalo na sa negosyo natin, kapag nagpahinga ka, balik ka ulit sa umpisa. Unlike dito sa race ng story, 'pag nagpahinga ka nandun ka pa rin, eh, kung saan ka nakatayo, eh. Dito sa negosyo natin, kapag nagpahinga ka, back to square one ka na naman. Bakit? Kasi sisimulan mo ulit aralin, eh. Sisimulan mo ulit na pagdaanan yung mga kailangang pagdaanan. Unlike sa mabagal ka nga, pero consistent mong ginagawa, consistent ka naggo-grow. Alam mo yung, ah, isang dangkal lang yung hakbang mo, pero tuloy-tuloy na pataas. Talo mo pa yung kayang humakbang ng isang dipa, 'di ba? Talo mo pa yung mga kayang humakbang ng 1 meter. Kung pagdating naman sa kalagitnaan ay magpapahinga, 'di ba? Kahit ikaw siguro, eh, umakyat ka sa hagdan, tapos lakihan mo yung hakbang mo, baka hindi ka na makaabot sa dulo, 'di ba? Hindi ka na makaabot sa taas. Unlike sa paisa-isa lang, maliliit na hakbang lang, pero tuloy-tuloy. Oh, so gano'n siya. Kaya nga minsan, slow is good, but hindi rin siya enough. Okey, kailangan aralin natin ng mabilis yung negosyo. Okey lang na mabagal ang resulta mo, pero tama yung proseso na pinagdadaanan mo. Wala namang masama sa pagiging mabilis kung yan ang magdadala sa'yo sa tagumpay, okey? Gano'n siya. So, okey lang naman na maging mabilis ka, pero siguraduhin mo na maging consistent ka, okey? So, eto, another story lang 'no, para to give you an idea, how does the airplane or yung rocket, paano nga ba sila nakakalabas, 'di ba? Oh, paano ba sila nakaka-take off? Sabihin natin itong eroplano, meron yang tinatawag na 90% ng fuel sinusunog nila. Ibig sabihin, bago pala mag-take off ang eroplano, kailangan niya munang sumunog ng 90% of fuel. Imaginein kung sa negosyo natin, ibig sabihin, kailangan mo palang ibigay yung todo mo.
yung buong, alam mo, yung buong kaya mo. Kasi baka mamaya, kung sabihin natin, tanongin mo sarili mo, naibigay mo na ba yung 100%? Baka nga nasa 30 pa lang, nasa 40 pa lang, 'di ba? So, malabo, matagal, o or sabihin natin, talagang matatagalan ka pa na makuha mo yung resulta mo kung gano'n ang pamamaraan mo. Okay, pero kung ibigay mo yung 90% ng fuel, 'di ba? Sa negosyo natin, possible na makuha mo ng mas mabilis yung resulta na gusto mo. Okay, so meron tayong tinatawag na momentum. Yan. Yung momentum, ito yung tawag sa pag-take off ng eroplano. Okay? Every time na nagte-take off ang isang eroplano, lagi po yung may buwelo na kung tawagin. Buwelo. Yung buwelo na yan po yung tinatawag na momentum. Hindi mo siya pwedeng i-break kasi kapag binrake mo siya, hindi ka aangat. Same thing sa negosyo na ginagawa natin. Kapag binrake mo ang momentum mo, di ba nasa momentum ka, nagtutok ka, nag-share ka, tapos pinutol mo, in-stop mo, oh, di ba? Ayan ang momentum. Pag pinutol mo yung momentum mo, ikaw din ang mahihirapan. Hindi ka makaka-take off. Okay? So, recommendation, sabi nga dito, para tuluyan lumipad ang isang eroplano, kailangan mong itulak yung sarili mo. Itulak mo yung sarili mo. Na gawin mo, 'di ba dito sa negosyo natin, gawin mo yung bagay na hindi ka sanay. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati. Ngayon gagawin mo na kasi negosyante ka na. Gusto mo nang magkaroon ng resulta. Tama? Oh. Kaya nga nakalagay dito, sa momentum kailangan ng force. Force na magtutulak sa'yo para umangat ka. The next is energy. Energy na kung saan kailangan mo para magawa mo yung mga daily task. Okay? Yung mga kailangan nating gawin. Next is speed. Oh. Bakit kailangan ng speed? The more na binibigyan mo ng force or pinupush mo yung sarili mo na magawa yung mga bagay na kailangan mong gawin sa negosyo, diyan na unti-unti hindi mo napapansin, 'di ba? Akala mo sa'yo walang nangyayari pero kapag tinignan ka ng ibang tao parang ang layo mo na. 'Di ba doon nga yun nga yung nasasabi na ano, eh, 'no, na grabe ibang-iba na si ganito. Dati ganito yan, mahiyain, ganyan. Pero ngayon nung binigyan mo ng oras yung negosyo mo, ang laki ng nagbago. Yun yung sinasabi natin. And para makatuloy-tuloy ka na makapag-take off, kailangan consistent ka. Okay? Sa umpisa, mabagal, kasi nilalabanan mo pa yung sarili mo eh. Kung gagawin mo ba yung bagay na yon, pinag-iisipan mo pa, 'di ba? Kung i-share mo ba? Ganun kasi minsan. Oo, pero ngayon, kapag tinuloy-tuloy mo siya, hindi mo mapapansin na para kang bumibilis. Na maiiwanan mo pa yung tipong maiiwanan mo pa yung nakasabay mo. Okay lang yan na mauna silang kumita kasi ginawa nila yung part nila eh. Ngayon, ikaw, na ngayon inaaral mo pa lang, gawin mo rin yung part mo. And dun sa 90 days, ay dun sa 90%, no? Kapag ka ibinigay mo yung todo mo, 10% nun, yung success sa sales. Baga, yun na yung tulo, yun na yung resulta. Dahil binigay mo yung 90% mo, yung 10% every time na mag-e-effort ka, o yung more on success na. 'Di ba 90% na ibigay mo na full force, yung buong ano mo. So, yung the rest of activity na gagawin mo, more on success na. More on successful. Baga parang, bawa, pag nag-talk ka, successful, closed deal. Mas marami na yung closed deal.
Kasi nga, naibigay mo na yung best mo. Okay? So, ito, 70% on the actual process, practicing what you need to do. So, ano ba yung kailangan natin gawin? Mag-practice tayo ng IM business presentation. Kapag hindi mo siya ginagawa, hindi ka nai-improve. Okay? Then, practicein mo kung paano mo dapat ibagsak yung training. Bakit? May makakausap ka, may mga naa-IBP ka na pagpraktisan mo. Pagpraktisan mo din kung paano i-deliver ng tama. Yung speech mo, yung training mo, yung IBP mo, kailangan makuha mo siya ng tama. Yung tipong pag pinakinggan kanila, ang lakas ng impact mo. Okay? Yung, ito, 20% learning through others. Napakinggan mo sa mentor mo, napakinggan mo sa crossline, sa mga top mentors, sa company, kalapres, sa BODs, 'di ba? Yung mga advices na alam mong makakatulong sa'yo. Pero take note, okay? Tignan mo rin kung sino yung pinakikinggan mo. Baka mamaya nakikinig ka sa maling tao. Baka mamaya yung advice ng tao, hindi mo naman makita rin sa kanya. Okay? So, ganun siya. Then, 10%, yan. Ito na yung makukuha mo. Kaya nga lagi natin sinasabi, no, sa negosyo natin, bigay mo lang yung best mo. Kasi yung the rest ng 10% na yon, puro success na. Yung tipong pag kinausap ka ng tao, 'di ba? Mataas yung chance na pay in na agad, 'di ba? Sinong gustong on the spot, yung pag nakausap mo, join. Pag nakausap mo, magpapa-join na kagad sa'yo. O, gusto mo ba ng ganon? Type mo dyan. Di ba? So, ganun siya. Kapag nagawa mo to, yung 70%, yung 20%, yung 10% ng activity mo, ah, parang more on tagumpay. Tagumpay na. O, kaya yung more, getting sales, yan, more getting sales. Kasi nga, alam mo na kung paano eh. Nakuha mo na kung paano siya i-deliver. Nakuha mo na kung paano siya dinidiscuss, paano ini-explain. Tapos yung mga sasabihin galing doon sa mga mentors na pinakinggan mo, yung the best na pamamaraan nila kung paano sila nagko-close ng deal. Oh. So yung 10% ng effort mo, pag ginawa mo siya, in-apply mo lahat ng to, edi success, 'di ba? Tagumpay. Oh. Ibig sabihin nagawa mo ng tama. Oh. So, ngayon kung tatanungin kita, alam mo pa ba kung ano yung gusto mong makuha? Sa negosyo natin, sa ginagawa natin, alam mo ba kung ano yung gusto mong makuha? Bakit ka ba nandito? Bakit mo ba pinag-aaralan yung negosyo? Ang gusto mo lang ba mag-rank up? O ang gusto mo lang kumita? Kasi kung ang habol mo lang is para kumita ka ng 500 kada araw, eh, pagbentahin na lang kita ng barley. Oh, 'di ba? Pasahurin na lang kita araw-araw. 'Di ba? Oh, pag nakabenta ka ng isang box, may 500 ka, oh. Ganun siya. Oh. Pero kung ang goal mo, gusto mong ma-promote, makilala ka sa company, magkagrupo ka, maayos yung financial mo, yung hindi mo naiisipin yung problema mo sa pera, o kung ang gusto mo is pag pumasok ka sa isang bagay, a-awardan ka, aakyat ka ng stage, 'di ba sa company natin, aakyat ka sa MOA Arena, ganyan. O isa ka sa mga bibigyan ng medal, ng sash, 'di ba? O or ang goal mo naman kung bakit ka nandito dahil gusto mo makakuha ng libreng travel o libreng sasakyan o yung mga resulta na basic or sabihin natin yung talagang pangarap mo na. Ngayon kung ganun yung gusto mo, congratulations kasi alam mo kung ano yung gusto mo. Okay? Pero yun nga, eto, yan, bigyan kitang sample. Doing 90 days burn.
Ito yung naging resulta. Over and over na ginagawa nila, paulit-ulit na ginagawa nila yung game plan na to, nung naintindihan nila, nagbunga ng maganda. Kaya kung tatanungin niyo po, sila Pres, sila BP, sila GM, 'di ba? At yung mga top mentors natin, okay? Naintindihan nila yung 90 days burn. Naintindihan nila yung game plan na kailangan nilang gawin, and they do their yung parte nila. Ginawa nila yung part nila. Kaya nagbunga ng maganda. Okay, kaya kung sasabay ka, imaginein mo from dating walang-wala si Mentor Precious Grace Kapili. Hindi related sa negosyo ang at yung tinapos niya. Imagine, graduate from UST si Mentor Pitch. Graduate siya from UST, graphic artist. Pero anong ginagawa? I am worldwide. No other source, walang ibang negosyo, I am worldwide lang. At yung resulta na nakikita natin ngayon, bunga ng 90 days burn game plan. Okay? Oh, top 30 movers ng company natin. 'Di ba? Isa rin tayo sa nakasama diyan. Imaginein mo, nung naintindihan namin ng mga top mentors na nakasama natin, lahat nagkaresulta. Tama. Ngayon, kung ikaw, gusto mo magkaresulta, gusto mong may mapatunayan, this 2026, this is the perfect time na magawa mo siya ng tama. Imagine, no? 1 week, no direct referral. Pero, imagine, 1.8 million. So, ano yung kailangan natin gawin? Things you must commit to do. Okay? Kaya nga nakalagay dito, things you commit to do. We must. Tayo. Lahat tayo. Una sa lahat, all out massive action. Paano all out massive action? Magtutok tayo. Okay, araw-araw. Set a schedule on your goal. Calendar, vision board, or yung notebook mo. Sulatan mo. Isulat mo dyan kung ano ba yung goal mo na gusto mong makuha this coming 2026. Gusto mo ba na wala pa rin nagbago sa'yo? Taon lang, edad lang yung nagbago? O gusto mo by this year, ikaw naman yung aawardan sa MOA Arena? Ikaw naman yung magkakaroon ng first million. Ikaw naman yung maglalabas ng first cut. Kailangan mo all out massive action. Ito yung tinatawag na whatever right it takes. No ifs, no buts, no kasi. Ganun siya. Okay? So, eto, kung part-time mong ginagawa to, kung ikaw full-time, syempre, ilang oras ka bang nagtatrabaho sa isang araw? 'Di ba? Full-time. For full-timers, halimbawa, wala kang ibang pinagkakabalahan, I am worldwide lang. Gusto mo siyang matutunan, gusto mo siyang aralin, o isipin mo na para kang nagtatrabaho. Trabaho sa sarili mong negosyo, and tandaan natin na kapag tinrabaho mo to, extraordinary yung makukuha mo. Kaya nga nakalagay, treat your business, your I am worldwide business, just like your job. Paano ka ba sa trabaho mo? Ikaw ba yung papetiks-petiks ka lang sa trabaho mo? Magpapasok ka ng 7 a.m. Magpe-prepare ka alas 5. Ta-travel ka 2 hours. O, imaginein mo yung 2 hours na yun, hindi binabayaran yun. Ang binabayaran sa'yo yung pumasok ka ng alas 7. Di ba? O, tapos uuwi ka alas 5. Ilang oras kang nagtrabaho? From 16 hours. Di ba? From 8 hours na yon. Oh, 'di ba? So ngayon kung ginawa mo siya sa negosyo mo ngayon at gano'n ang magiging mindset mo
para kang empleyado sa sarili mong negosyo ngayon lang. Oh, doing this 90 days, 'di ba? Kung gano'n ang magiging mindset mo, possible na makuha mo kung ano yung goal mo. And eto, for part-timers, 'di ba nga minsan bitin na yung oras, instead na, ah, yung nag-scroll ka sa Facebook, yung, um, ano yun, yung sayang ka lang ng oras watching, movies na hindi makakatulong sa'yo, what if ganito gawin mo? Make your every 2 hours, gawin mo yung negosyo mo. Build your business every 2 hours. Halimbawa, pagkagising mo, anong oras kang gumigising sa umaga? 4:00, 5:00 para pumasok sa trabaho, pumasok sa school, mag-prepare. Hindi naman pwedeng pagkagising mo, pagbukas mo ng pinto, trabaho mo na agad. May travel time yan. Magpe-prepare ka, di ba? Eh what if ang gawin mo, instead of watching those, yung palipas oras, edi ang gawin mo, ilaan mo na lang sa negosyo mo. Ay teka, wala pa akong nakakausap ngayong oras makapag-follow up nga muna. Ganun. Save your precious time. Kasi limited lang yung oras mo eh. Ginagawa mo lang to part-time eh. 'Di ba? Ang nangyayari kasi nasanay na kakanood ng TikTok, kakanood ng mga vlog, YouTube, 'di ba? Na hindi naman siya makakatulong sa growth mo. So, skip muna natin 'yon. Wag muna natin 'yon. Okay? Ganun siya. So, ang bigyan natin ng panahon is yung negosyo mo, yung I am worldwide business mo. So, kung ikaw, OFW ka, deployed mindset. Ganito, kung mag-partner kayo, pwede mong kausapin yung partner mo. O, kausapin mo yung partner mo. Um, Sabi mo sa kanya, love, or ano bang tawag mo sa kanya? Di ba? Ikaw na bahala ron. Sabihin mo sa kanya, oh, love, pwede bang, um, by this, within this 90 days, medyo magiging busy lang ako. Kasi gusto kong i-workout yung I am worldwide business ko. Yung I am worldwide business natin, gusto ko siyang i-establish. Gusto kong magkaroon ng resulta na pwede nating ipakita sa mga taong nasa paligid natin. Okay? Kailangan mong magpaalam sa partner mo. Hindi para lumayo Magpaalam para mabigyan mo ng oras or focus yung negosyo mo. Ganun siya kasi yun ang kailangan mo eh. Ah, Kailangan mo para sa pamilya mo, para sa mahal mo sa buhay, 'di ba? Ang laking tulong nito. Pero kailangan nilang maintindihan bakit kailangan mong magpaalam, bakit kailangan mong mag-focus kasi gusto mong may marating. Gusto mong magkaresulta. Okay? Kaya nga, ayan, OFW deployed mindset. Nung OFW ka, 'di ba nagpapaalam ka, ilang taon muna akong mawawala, 'di ba? May mga 2 year, yung 2 years nga na tiis natin. 1 year nga na tiis natin na hindi natin kasama yung pamilya eh. This time, kasama mo yung pamilya mo pero yung mindset mo naka-focus ka lang sa negosyo. Ganun lang yung gagawin natin. Hindi ka naman totally lalayo sa kanila. Medyo magiging busy ka lang sa mga activities ng family mo, ganun. Medyo magiging busy ka lang kasi preparation mo yan para sa future mo, okay? And ito, pinakaimportante sa lahat, para magawa mo yun, yung negosyo ng tama, dapat wala kang duda. Dapat 101%. Di ba sabi nga 100% lang yan? Oh. Pero kung lagpasan mo yung 100% na yan, taasan mo yung ano mo, kasi dapat alisin mo yung duda. The more na nagduda ka sa ginagawa mo,
pagdududahan ka rin ng kausap mo. Sa product natin, the more na pinagdudahan mo yung product natin kung talaga bang makakatulong sa tao, ikaw mismo, kahit anong gawin mong benta sa tao, kahit anong gawin mong offer sa tao niyan, hindi ka makakabenta. Sa negosyo natin, nag-offer ka ng opportunity, pwedeng makatulong sa tao, pero ikaw nagdududa ka. Nagdududa ka kung talaga bang makakatulong siya, hindi ka makakapagpa-pay-in. Ako na nagsasabi sa'yo, gusto mong ma-master yung negosyo, kailangan alisin mo lahat ng duda sa sarili mo. You have to sold out mind. No doubt, self-confidence, beauty of the company. Wala kang duda sa sarili mo na magagawa mo. Wala kang duda sa company mo na maganda ang kumpanya mo. Wala kang duda sa product ng company natin. Sold out ka. Kasi pag ganun yung pakiramdam mo, proud ka na ipakilala na ito yung I am worldwide ang bumubuhay sa akin. Oh, lahat ng ito, tandaan mo, lahat ng ginagawa natin na to, kung bakit hanggang ngayon, 'di ba, inaaral, wino-workout natin siya, wala tayong ibang ginawa. Ako mismo, kami mismo, lahat ng mga top mentors dito, walang ibang pinagkaabalahan kundi I am worldwide. Lahat ng pamilya namin nabubuhay sa ibinibigay ng I am worldwide business natin. Walang ibang negosyo. I am worldwide business lang. Yun ang inaaral namin. So anong resulta? I am worldwide din ang nagpapakain nang dahil sa opportunity na ginagawa natin. Dito natin nakukuha lahat. Kaya nga extraordinary ang makukuha mo kapag ganun ang binigay mo. Okay? Oh, ito imaginein mo. Let's say for example, nagsimula ka gawin yung 90 days burn. Yung 90 days na yun, within 90 days. Sample, ito, December. Oh. By January nag-start ka. By March or January, February, March, April matatapos. April 1st, first week. Oh. Yun yung yun yung 90 days mo na dapat buong January, buong February, buong March nagawa mo ng tama yung IM business mo. Ginawa mo yung best mo, binigay mo yung best mo. Alam niyo po, no, may share ko lang. Sa lahat na nag-apply nito, wala pa akong nakitang nag-fail. Yung mga nag-fail dito, yun yung mga nag-quit, yung mga umayaw, yung mga hindi nagpatuloy. Pero sa lahat ng gumawa, yung lumaban, sumabay, dito sa game plan na to, lahat nagkaresulta. Okay? So, our goal is to build your inner circle. Ibig sabihin, under your organization. The first 3 months, the first launch, ito yung sa simula pa lang, bago masimulan yung ano mo, yung event nyo. Ang iisipin mo kasi nito, magkaka-event ka with yung mga leaders mo under your organization. Magkaka-event tayo. So, ang gagawin mo is ipopromote mo yung company or yung event nyo. So, magkakaroon ka ng ano, may awardees, may mga raffle, di ba? So, ganun siya. Magtutok ka ng mga tao na makakasama mo. And ganun din ang gagawin mo sa mga taong nakakasama mo. Tutulungan mo sila na makabuild din ng inner circle nila. Kailangan makakuha ka ng core leaders. Ikaw mismo, ikaw yung pinaka-top mentor. Hindi yung mentor mo, hindi yung mentor ng mentor mo. Ikaw mismo pababa. Ibig sabihin ng ikaw mismo pababa, from you
under your organization. Doon ka kukuha ng core leaders mo. So make an action plan. Kailangan mong himay-himayin paano ka nga ba magkakaroon ng core leaders? O make a goal, 'di ba? Na mag-talk. Ilan ang kailangan mong kausapin sa isang araw? Kailangan mong kausapin ganito, ganito. Ilan ang mga leaders na sasabay sa'yo? Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Sabi nga sa Bible, di ba? So, your inner circle, umpisahan mo sa 10. Okay, sabihin natin 10 kayo. Lahat ng 10 na yon, naghanap lang din ng inner circle nila na tigi-isa. Tag-isa. So, ilan na kayo by the next event, by the next next day or the next following weeks? 20 na kayo. Nag times 2 na kayo. Then yung 20 na yon, oh, 'di ba? Bigyan mo rin sila ng task na maghanap din sila ng tig 10 nila. Okay? Kahit pa isa-isa, 'di ba? So, by the end of the 3 months, 'di ba? After ng 90 days, ilan na kayo? 50 na kayo. Bakit? Kasi times 2 eh. 20 times 2, 40 plus 10. Yung mga leaders mismo, di 50 na kayo. Na-imagine? Eh paano kung ang pinagol mo tig 10, 10 sa left, 10 sa right? So ilang kayo lahat? By the end of the 3 months, 100 kayo. Yun lang ang kailangan mo. Ang kabuuan nito mga mentors, ganun siya. Kailangan maintindihan natin. So ang tawag dyan, pre-launch. Habang nagsisimula ka pa lang, ginagawa mo pa lang yung plano, ang tawag doon, pre-launch. Okay? So next. Yan. I give you an example mga mentors na kung saan ganito yung pwedeng mangyari. By January, let's say ikaw yung pinakatamad sa grupo. Ikaw yung pinaka wala pang nagagawa. Pero dahil gusto mong may mabago, tayo mismo, 'di ba? Ito rin ang ginugol natin araw-araw. Sabihin natin, ako, nung nagsisimula po ko, nagsimula lang ako sa 2 tao. 2 tao na makakasama ko araw-araw. And yung 2 tao na yon, maaring sa kanila magsimula yung 2 tao rin. 2 tao, halimbawa, ito, ikaw mag-isa. Nung nagsimula ka, tulad nito, sakto, January. O, December ngayon, nagsimula ako mag-isa. Nung nag-talk ako, nung may mga kinausap ako, may sumama sa aking 2. Yung 2 tao na yan, tinulungan ko sila makahanap ng tig 2 tao nila. Ilan na kayo by February? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakuha nyo? Ngayon, oh, yung etong ano na to, etong mga leaders mo under ng organization mo on a second layer na. Oh, ganun lang din ang gagawin nila. Ito, nakahanap ng 2. Ito, nakahanap ng 2. Ito, nakahanap ng 2. Ito, nakahanap ng 2. Ilan na kayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17. 'Di ba? 14, 15 pala. Sorry. Oh, 'di ba? Mali pa yung bilang. Hindi kasi ako magaling sa science. Okay? So imaginein mo, ganyan ang pwedeng mangyari. Kaya nga, na-amaze ako dun sa nakausap ko sa Baguio. Within 3 months, na kumpleto niya yung 18 directs. Ano yung mga nakuha niya dyan? May mga nag-jade, may mga nag-gold, may mga nag-silver, may mga nag-copper. Di ba? So, ganun siya. So, times 2, di ba, ito. Sabihin natin, ito, may nakuhan 2. Ito, may nakuhan 2. Ito, may nakuhan 2. Times 2 ng times 2 ng times 2.
Ilan na kayo? Hanggang sa dumating ng December na tuloy-tuloy mong ginagawa, imaginein mo, hindi ba mabago ang buhay mo niyan? Kasi ang dami mong natulungan na nabago yung buhay. Yan yung tinatawag na the power of two. Nag-focus ka lang sa dalawang tao, left and right mo. Ganun siya. Kailangan maintindihan natin, oh, I am pay plan daily, araw-araw, dapat nakakabenta. Paanong benta? Pwedeng isang box, pwedeng kalahati, 'di ba? Oh, weekly, direct referral commission. Dapat i-goal mo na weekly meron kang nakiklik na income sa online I am Worldwide account mo. Dapat alam mo, magkano bang pumasok sa'yo this week? Magkano ba naging sales match mo this week? Kung 1,000 lang, okay, 'di ba? O at least meron. Pero dapat daily. Oh, kasi weekly to eh, weekly income mo to eh. So sa daily activity mo, it's either makakuha ka ng pay-in or makakuha ka ng benta. Oh, 'di ba? So direct referral commission, sales match commission, infinity commission, just for you and give me five. Ganun siya mga mins. Monthly unilevel. Yang monthly unilevel na yan, from under your organization, na lahat bumibili ng maintenance lang at least 3 bucks per month. Magkano yung unilevel mo? Dapat ma-excite ka kasi unilevel, hindi ka na nagpe-pay-in yan. Hindi ka na nagpapa-pay-in yan. Hindi ka na nagpapa-join, hindi ka na nag invite. Ibig sabihin, yung mga umu-order lang sa'yo. Yung mga napamember mo na gusto lang gumamit ng product, bibili lang sila ng 3 kada buwan. Okay? So, yan yung tinatawag na unilevel. Quarterly. Oh. Sa quarterly, travel incentive. Every 3 months po, no? Every quarter. Di ba may nilalabas na incentive? It's either cash incentive, travel incentive. Mostly po, ang company or ang team natin nagbibigay 3 to 4 or 2 to 3 na travel incentive taon-taon. Hmm. 'Di ba itong nakaraan? Oh. Saan na sila nag-travel? Korea, Singapore, Hong Kong, Japan, 'di ba? So, yun yung mga binibigay. So, yearly incentive, ito na yung sa loob ng isang taon, nakakuha ka ng incentive ng company. Yung libreng sasakyan. So, ganun siya. Kailangan lang natin maintindihan. Yun ang negosyo natin. So, get started, zone 1. Oh, for step 2, success. Meron lang daw 4 na paraan para makuha mo ng tama yung negosyo. Para magtagumpay ka sa gagawin mo. Ngayon, kung gusto mo magtagumpay sa ginagawa mo, kailangan masundan mo to. Okay? So, ano-ano ba yan? Yan. So, ito yun siya. Number 1, be product of your own product. Kung ikaw may testimony ka na sa product, mas maging proud ka. Kasi ikaw mismo yung nagpapakilala ng produkto mo. Na ikaw mismo natulungan ka ng produkto mo. Okay? Make a prospect list. Ilista mo yung mga taong ah, kailangan ng pera, may authority, oh, may mga pangangailangan. At yung mga taong may pera na. Yan po yung ibig sabihin ng money, authority, needs. Sa money, ito yung mga taong may pera na, capable.
kayang makapag-join, kayang makabili ng product, 'di ba, para masubukan. Hindi ka magugutom dito kapag ito gagawin mo. Okay? Ito yung may mga authority. Sino-sino yan? Manager mo, ah, ba, supervisor mo, or ito yung mga barangay chairman, kagawad, something ganyan, barangay officials, 'di ba? Or community president or ano, yung sabihin natin yung mga madalas sila yung mga nasa authority na kung saan madali lang sa kanila mai-promote yung produkto mo. And yung need, siyempre, pag naglista ka ng prospect list mo, hindi naman lahat ng tao capable. May mga taong walang kakayahan, pero gusto nila. So, isama mo sila. Parang ganito yan eh. Kung namili tayo ng kakausapin, 'di ba? Ang kinausap natin yung may mga pera na, yung mga kaya makabili ng barley. Kung hindi natin tinulungan yung mga walang-wala, 'di ba? Wala kang mababagong buhay. Wala kang matutulungan. Okay? So kahit walang-wala yan, bawa yung mga estudyante, hindi na makapag-aral ng college. Oh. So yun pa lang pwede na eh. Dun pa lang may prospect ka na, ang daming mga estudyante, hindi na makapag-aral ng college. So anong ginagawa nila? Naghanap ng part-time, naghanap ng trabaho. So yan, 4 to 6 IBPs per week. Dapat lagi kang may nakakausap. Hindi pwedeng wala. And kapag may mga nakakausap ka, oh, i-commit mo yung sarili mo na dapat araw-araw mo siya nagagawa. 18 months commitment, oh, para masterin mo yung sistema. Kaya nga 18 months eh, 'di ba? Sa ilang taon, 'di ba? 'Di ba sa trabaho nga natin tayo, ilang taon nating inaral yung ano, ginagawa natin. Ito negosyo natin 'to, kapag naging matagumpay ka sa ginagawa mo, na-master mo 'to, ikaw ang magiging successful, hindi ang ibang tao. So, make a complan, masterin mo yung complan natin. Dapat, kahit anong paikot-ikot, kahit saan ka dalhin ng kausap mo, alam mo. Oh. Then, mag-training ka. I-train mo yung mga taong nagtiwala sa'yo. Yung mga taong nagbigay ng oras, 'di ba? So, ganun siya. Yan, next. Daily method of operation, hataw kung tawagin. Expose your business. Umaga, tanghali, gabi at madaling araw. Wala ang pinipiling oras. Halimbawa, umagang-umaga namalengke ka. Namalengke, nagpunta ka sa kung saan, meron kang pinuntahan. Yung nakatabi mo, nasharean mo na ba? Yung, na, yung nakakwentuhan mo, nasharean mo na ba? Yung kumare na nakausap mo, nasharean mo na ba? Katabi mo sa grocery, katabi mo sa kapitbahay, nasharean mo na ba? Kasi baka until now, hindi pa rin nila alam na nagbabarley ka pala. Nakakuha pa sila sa iba. 'Di ba? Kung diyan sa community natin, alam niyo po dito, mai-share ko lang. May mga nauna pa pong nag-join sa akin, mga taga rito na. Okay? Member na sila, tapos, yun nga, may mga nakapag-share na. So ako, no hard feelings. Okay po, thank you. At least po nalaman niyo na po na barley. So kung kailangan niyo ng barley, nandito po ako. Puwede niyo rin po akong sabihan. Normal kasi na mare-reject ka, eh. Tayo, mare-reject tayo. Sa ginagawa nating negosyo pero hindi natin ipu-push, hindi natin kailangan i-push. It's up to them to decide. Kailangan lang maibigay natin yung tamang information na kailangan nila. Set a standard, 20, eto ang goal, 20 rejections per day. Ibig sabihin, magpe-present ka. Nag-present ka ng buo, IBP ka,
nag-closing ka, tapos bandang huli sinabi niya, "Sige, sa susunod na lang." O hindi muna ngayon, baka next time na lang. 'Di okey lang 'yun, no hard feelings kasi ang nabigay mo sa kanya blessing. Binigyan mo siya ng blessing, eh, na puwedeng makapagpabago ng buhay niya. So, 'wag kang ma-hurt, 'di ba? 'Pag na-reject ka, maging normal lang sa'yo, okey? So, normal siya, ang mararamdaman mo dito minsan, mafe-feel down ka kasi parang ang baba ng tingin nila sa'yo. Pero tandaan mo, may mga principal, surgeon, doctors, general, mga colonel na nagpapamember sa company natin. Bakit sila gina-grab nila? Bakit sila nagtitiwala sila? Tapos ikaw na wala ka pang resulta, wala pa tayong resulta na napapatunayan, 'di ba, kailangan magtiwala din tayo. Okey lang na i-reject tayo ng mga taong 'yan. Hindi pa lang nila kailangan sa ngayon, pero kakailanganin din nila pagdating ng tamang panahon. So, set up a good presentation. Eto yung visual, okey, visual aid kailangan meron tayo nito. Kung wala kang laptop na ginagamit pang-present, at least bumili ka ng clearbook or ikaw mismo gawa ka, magpa-print ka ng presentation, okey? Pa-print ka magkano lang 'yun, yung isang clearbook na ganyan ₱30 yung maliit lang. Magkano lang 'yun, o sabihin natin 50. Tapos magpa-print ka lang ng mga presentation natin, mga ilang pictures lang, puro testimony. Oh, ikuwento mo lang, "Ito po, dapat maoperahan." Oh, yung mga totoo with yung mukha nung tao. Ta's ikuwento mo lang sa kausap mo, "Uy, alam mo ba ito, oh, sugar level din ang problem niya pero 'yan ang nangyari sa kanya. Oh, ngayon nung ginawa niya 'tong business, ito na yung nakuha niya. Part-time niya lang na ginagawa 'to." So, kung wala kang ganyan, 'di ba, oh, clear book ka. Kasi minsan, lagi natin kasi na-encounter before yung, "Mens wala po kasi akong ano, eh, laptop, sira po yung laptop ko." Mens, sira po kasi yung cellphone ko kaya hindi ko magawa yung business. Hindi po mens, kahit notebook lang kayang-kayang gawin. Ayan nga, clear book lang, oh, for visualization lang. Hindi kailangan ng high-tech na gadget. Kaya nga ngayon po, bumabalik na tayo sa dating normal. Yung tipong ang mga tao ma ah, alam mo yun, more on mas gusto na nila yung kaharap nila mismo yung kausap nila. Hindi yung puro online. Kasi nung pandemic nauso yung online. Pero ngayon, the new normal, 'di ba? Bumabalik na po sa offline yung mga tao. Kasi mas gusto na nila kausap nila harapan mismo. Kaya nga ang tanong, pagka may nag-inquire, "Saan ang office niyo? Magkita tayo sa office niyo." 'Di ba? So, gano'n siya, clear book, IBP, videos, o 'yan. Oh, kung may cellphone ka naman, fix your phone na dapat puro mga testimony. Testimony yung mga naka-record, hindi movies, hindi Korean drama. Dapat mga videos na mga testimony, kasi yan yung ipapakita mo. Then kung capable ka naman, kaya mong magbigay ng ano, ng mga products, yan pa-try mo. Eto po ang ginagawa namin, instead na ipa-try namin ng libre sa kanila, "Oh, magkano po bang kaya niyo, ₱100? Sige, bigyan ko po kayo ng isang box." Sa lahat ng tao na makakausap sabihin natin nakasampu ka, eh, di may 1,000 ka. Tama, mali? So, nakabenta ka na hindi mo kailangang ibenta ng buo. Pinasubukan mo, may tanim ka pa. Alam mo puwede mong subukan 'to kahit ₱100 lang. Ang maganda niyan ilagay natin, i-register natin for down payment mo. Binigyan mo ng isang sachet pa, "O sige para masubukan mo lang, ₱100 yan." Eh, 10 tao kinausap mo lahat kumuha, lahat gusto subukan, o natikman na nila, alam na nila lasa. So, gano'n siya. Hindi ka mawawalan ka ba ng gano'n, 'di ba?
So, sample, sachet, o product. Ganun siya. So, weekly method of operation, conduct or support 4 to 6 IBP under your organization. Maaaring sa Zoom or offline. So, ganun siya. Tanungin mo yung mga leaders mo, yung mga napajoin mo, sis, baka meron kang kakilala na gusto mo ipakausap sa akin. Baka meron kang nakausap before na friend mo na familiar sa barley, kausapin natin. Puntahan kita dyan. Ganun siya. Kaya nga kailangan i-ready mo yung sarili mo na dapat kaya mong mag-present, pero kang pang-present. Kung wala kang laptop, hindi maayos yung cellphone mo, at least clear book, ballpen, notebook, or even bond paper lang. Dapat meron ka. Di ba pag nag-join tayo sa company, meron binibigay na parang calendar. Kahit yun lang, pwede na. Oh. Leadership mentoring. Ito yung centralized na mentoring na dapat ginagawa mo rin. Sa mga napajoin mo, magkita-kita kayo. O kamusta na ba tayong lahat? Kamusta na ba yung mga nakausap natin? Ganun. Magbibigay ka ng motivation speak sa kanila. O ituloy-tuloy lang natin to. Marami na tayong mga natutulungan. O. Monitoring. Ilan na ba lahat ng pumasok under your organization sa loob na 1 linggo? Di ba? Planning, sana ba ang next natin? O sige, pupunta tayo sa bahay na to, kala ganito, ganyan. O. Tapos kakausapin natin yun dun sa lugar nila. Yung ganun. Halimbawa, meron kang kakilala from, sabihin natin from Nueva Ecija. O yan, sample Nueva Ecija. O sige, by next week, punta tayo ng Nueva Ecija. Kausapin natin yung lugar na yun. Isipin mo pupunta ka sa isang lugar na hindi ka naman kilala. Eh kung ma-reject ka nila, okay lang kasi ngayon lang naman kayo magkikita eh. Meron ka na isa doon. Sabihin natin, meron ka namang naging under ng organization mo na nag-join from Pangasinan. Punta ka doon. Sabihin natin from Cavite, from Fairview, from ah, Quezon City, 'di ba? From Manila, ganun. From Antipolo, ganun. So, yun siya. Okay, so attend training, always attend training. Bakit? Ang katawan natin mapapagod. Yung mind natin mapapagod. Okay, even yung actions natin mapapagod tayo. Ngayon, ang charging point natin, attend ka ng training. Diyan tayo mare-recharge. Bakit natin nagagawa to? Bakit natin kailangan gawin to? Kasi the moment na nakarinig ka ng motivation, kikilos ka, magaganahan ka. And minsan, yung iba, lalo na pagka dominante, hindi na nila kailangan ng motivation. Madalas yan sa mga S, sa mga C, konting push, sa mga I, di ba? Kasi nare-reject eh. Ang dominant kasi pag na-reject, lalong pinanggigigilan. Ayaw mo ha. So, may ganun eh. Oh, mas lalong ginaganahan mag-share eh. So, ganun siya. Okay? So, kailangan pa rin dapat uma-attend ka ng training para mabago yung o maayos yung mindset na kaya pala ganun yung na-encounter niya kasi hindi pala ganun yung hindi pala madali yung pinagdaanan niya. Kaya pala ayaw niya kasi nakasubok na siya ng hindi maganda. Kaya pala hindi na siya interesado kasi yung mga ganun. So yan, monthly method of operation, team bonding, yung grupo na nagawa mo, magkita-kita kayo. Simpleng kainan lang ng pansit, merienda, o soft drinks man lang na ma-treat mo sila kasi 'di ba, napa-join mo, kumita ka naman. Ilaan mo ulit sa negosyo mo. Ang tawag doon, reinvestment. Pero sa kagrupo mo, under your organization. Hindi sa crossline, hindi sa upline. Okay lang kung makapagbigay ka sa crossline, sa upline. Pero mas unahin mo
yung under ng organization mo. Monthly recognition. Monthly recognition, ano yan? I-award mo sa kanila. Uy, si ano, napakagaling oh. Nakapagpa-pay in siya, nakabenta siya ng 10 box for this month. Ganun. Then, support IM Worldwide events. IM Worldwide and team yan ha, mga mentors. Sa grupo mo, sa mga top mentors mo, suportahan mo. Sa company, suportahan mo. Dapat united kayo. Kasi kung ano yung ginagawa mo, yan din ang gagawin sa'yo ng mga leaders mo. Hindi ka sumusuport sa taas. Okay? O hindi ka rin nila susuportahan. Okay? So, ganun siya. So, your assignment, make sure you and your team secured an appropriate product maintenance. Dapat, first week pa lang, nakapag-maintain ka na. Nakapag-purchase ka na. Di ba magkano bang maintenance na kailangan natin? Oh, kung ang goal mo is mag-rank up at least 600, ilang box na ng barley yan? 6. Di ba? Mm. So, ganun siya mga mints. Oh, so, yan yung kailangan natin na wag natin kakalimutan kasi may nangyari ganito. Nag 90 days burn, maagang sinimulan. By mid of the month, like sample, halimbawa February, may nilabas na incentive. Oh, matatapos ng March. Dahil hindi ka nakapag-maintain, hindi ka nakasali. Tapos na-hit pala ng team mo. Imbis na ikaw ang representative ng grupo mo, sayang. Di ba? Kaya nga dapat, first week pa lang, purchase ka na kagad ng product, huwag mo na patagalin. Yung first 5 days, yan ang pinaka-importante. Pag umabot ka ng 6 days, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Yung 6 and 7, critical na yan. Kaya ang sinasuggest namin, hanggat kaya mo ng 1 pa lang, avail ka na. 2, 3, 4. Huwag mo nang paabutin ng 5, 6, 7. Ganun siya. Kasi baka mamaya, holiday yung 4, 5, 6. Holiday pala yung ano. In-expect mo by Monday, papasok ka. Ay ano, magpo-purchase ka. Holiday pala. Wala na. Di ba? So, write down your activities. Isulat mo kung ano yung mga kailangan mong gawin. Daily, weekly, monthly, quarterly. Okay? Etong daily, ano bang dapat daily na nangyayari sa'yo? Ano bang weekly na dapat nakukuha mo? Ilang tao ba yan? Monthly, magkano ba, ilan ba ang total na income na gusto mong kitain? Quarterly, ilan ba? Yung total ng income na gusto mong makuha. Ilan ang organization mo? Ilan na ba yung core leaders mo? Yung core leaders na tinatawag, ito yung parang ikaw. Pero, yung hindi pa build up, binibuild up mo pa lang, binibuild mo pa lang yung mindset, di ba? Pero parang ikaw kung mag-isip, kung mag-goal, yung mga game sila sa kung ano yung activity na ipagagawa mo. Yung parang ikaw, excited excited ka kasi meron kang ginugol, meron kang gustong makuha. Ganun siya. So, your calendar is your calculator. Kung sa loob ng 1 linggo, wala ka ipinasok to, matik, wala kang income. Kasi nakabase sa mga taong kinausap mo, yung kikitain mo. Kaya nga your calendar is your calculator. Kung magkano na ba yung income mo. Kung ilan na ba yung tao under your organization. Nakadepende yan sa araw-araw na ginagawa mo. So yan, November to December, ito na yung after 1 month, before matapos yung ano, yung a month, di ba? Yan. Ito na, ipopromote mo na, big event, big IBP, mga gatherings, yung mga Jollibee, McDo, ganyan. Recognition, awarding, sharing testimony, may pa-video pa yan. Selling tickets.
O magpapa-ticket ka na niyan, o 'yun sa lahat ng mga a-attend mag-a-avail ng ticket, mananalo ng ganito, isang package, copper package. O avail 1,500 tickets then makukuha ka ng copper package. May gano'n, grabe 'yun. Kasi opportunity na 'yung binibigay, 1,500 lang 'yung binigay mo. Ang napanalunan isang product ano, isang copper package. Oh, 'di ba? So recruit, promote, and motivate then focus. Kailangan paulit-ulit mo siyang magawa. So inner circle, promote tickets at least 'di ba marami na kayo under your organization. So i-duplicate, ipasa mo na sa kanila, i-delegate mo na sa kanila yung ticket. Dapat yung ticket na ibibigay mo sa 200 people, bigyan mo na tig sa 10. O ito, 10 ticket na 'to, good as sold na 'to sa'yo, gano'n, 'di ba? So 2,000 people in total ng event, so napakaraming tao na natulungan mo. Kaya ngayon nangyari sa Baguio, nung nakaraan na galing kami ron, ang daming tao, sobra. Sobra pa sa in-expect nila. Kaya nga buti na nga lang nakapag-print pa sila ng sobra dun sa ano, sa target goal nila. Kaya ang nangyari sobrang dami talaga ng tao, nakakatuwa, 'di ba? Yun yung tinatawag na launch. Sabihin, 'di ba kanina pre-launching, yung first month, okey? Yung the second month, ito na yung launch. By February nagpo-promote ka na ng event, oh. So your major assignment, major blast next 7 days, 40 to 50 exposure. Ibig sabihin ng major blast, friend, meron kaming gaganaping event this coming April. Meron kaming ticket, yung ticket na yan nagkakahalaga ng ganito, ganyan. 'Pag kumuha ka puwede kang manalo ng business package. 'Di ba naalala ko gusto mong sumali, gusto mong pumasok sa company or gusto mong makakuha ng 50% discount, eto na yung magandang chance. Promote the event, schedule top leaders on your event, 'di ba? So gano'n siya, 'yan. So eto yung game plan sa first month, 'di ba? Yun yung kanina, explain to your leader what will happen to them. Ano bang mangyayari sa kanila? Sa first month, ito mangyayari sa'yo. Ito yung kailangan mong gawin. The second month, launching na tayo. The third month, ito na. After this month na 'to, event na tayo. Yan, post. Oh. So after 7 days, kailangan magkaroon ng event. So announcement to promote the next event after 7 days. Pagtapos ng 90 days burn or pagtapos ng 90 days game plan. Okay? So, ang tanong, are you in or are you out? Gusto mo bang mag-improve o ayaw mo, diyan ka na. Yung tipong, stay ka na sa ganyan. So, 'pag in ka, nandiyan ang mga top mentors na na willing at nakahandang sumuporta sa'yo. Pero kung out ka, hindi ka na nila bibigyan ng time, 'di ba? Magfo-focus sila sa mga interesado, yung gustong gawin yung negosyo. Kasi tandaan mo, hindi lang ikaw ang leader ng mentor mo, meron din siyang ibang leader, okey? So, law of bullseye, okey, pamilyar na ba kayo sa law of bullseye? Kung ano yung tina-target mo at paulit-ulit mo siyang inaasinta, matatamaan at matatamaan mo siya. Yun ang law of bullseye. Hindi puwedeng tinarget mo, tapos hindi mo pinractice, pero gusto mong tamaan yung bullseye, 'di ba? Hindi siya mangyayari. Hindi ka nag-practice pero gusto mong tamaan yung bullseye. Pero kung ikaw yung tao na nag-practice ka, oh, let's say sa negosyo natin, nag-IBP ka, ginalingan mo, hindi ka magiging top mentor kung hindi ka mismo
nag-practice. Okay? So, yun lang po. To God be all the glory. Yan, thank you so much sa lahat ng mga nakinig. Sa 90 Days Burn, ganun lang po siya kasimple. Kailangan lang po nating maintindihan at maibigay yung part natin. So, thank you so much and I am your speaker. I'm Jeremiah Bantog and I am worldwide. So, picture po tayo